Sitio Kitbog sa Malungon, Sarangani Province ipinagdiwang ang ika-4 na founding anniversary. Kasabay nito ipinahayag ng mga katutubong bilaan ang kanilang pasasalamat kay Pastor Apollo Sikibuloy. Alamin natin kung bakit sa report na ito ni Jean Domingo. Sa liblib na bulubundukin ng Malungon, Sarangani Province, matatagpuan ang Sitio Kitbog na pinananahanan ng mga katutubong bilaan, isang lugar na malayo sa syudad at inuukit ng kahirapan. Sa nakalipas na mga taon ng mga bilaan sa Kitbog ay walang tinatamas ang kaginawaan, walang maayos na kalsada, dahilan para hindi nila maiangkat ang kanilang mga produkto. Walang mapagkukunan ng malinis na tubig at nababalot ng takot. Ang ako ang nasinati ani nga lugar sa una nga nakaabot ko diri is 1991. Kaya ako ang asawa taga diri. Lisod jud kaayo amo ang kahimtang kay diri nako nanganak. Lisod kaayo. Lisod kayong dalan, lisod kayong panginabuhian. Kabayo dili jud maka kumbaga dili makalakaw kay tungod lang sa kalisod sa dalan. Bagnot kaayo ani nga lugar samok. Tapos lisod kaayo ang panginabuhian namo dire. Pero sa kabila ng mga kahirapan at kaguluhan, hindi nawala ng pag-asa ang ating mga kapatid na katutubo na natili silang matatag hanggang dumating ang pag-asa sa kanilang buhay sa katauhan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Ang among kinabuhi sa una dili mi magdahom sa katawhay, karuhay, sa kamaayo. Ang among pagtuo kani adto nagapadayon nga sama ato ang among kahimtang nga lisod kabayo lang among masakyan. Makikita mig tindahan na ay duha ka adlaw bago kami mo abot. Kaduha pa ang kahimtang sa Kitbog nga kani adto na damay sa mga bandido kay agianan kini sa mga bandido. Matatandaan na may malaking bahagi ang Kitbog sa unang taon ng ministeryo ni Pastor Apollo at dahil dito ay naging malapit na sa kanyang puso ang mga katutubo. Ito rin na nag-udyo kay Pastor Apollo na magdulot ng pagbabago sa Kitbog at sa buhay ng bawat naninirahan dito. Unsay yang bago na atong lugar, walay korupsyon, walay siling kapaw, walay patas anay, walay pinakamubo, pantay tanan. Ang gugma may naghari dinhi. Mo na gitudlo ni pastor. Ilabi na karon. Unsa ang plano ni pastor? Baghuon ang lugar. Baghuon ang tanan kabukiran. Unsa magpahimulos ana kita ang mga taong namuyo aning lugar. Mo na plano ni pastor. Ilabi na karon maabot ang panahon. Makalingkod na si pastor kinsay ayahay. Kita ang mga anak samahan magpuyo aning lugar or sa tibuok kalibutan. Dahil sa kanyang misyon at malalim na pag-ibig sa mga katutubo, sinimula ni Pastor Apollo ang pagbabago, di lamang sa lugar, kundi sa bawat tao na naninirahan dito. Pagka na mga event na dire sa mga natibo dire, like mga kasal, ana, patig yung layo sa ilang ginakabuan ng tubig. Mag-container na sila, tanang babae, ana, magbayanihan sila mag-container. Lalong pa ilang ginakabuan nga tubig. Mo nang kahimtang namo sa una. Naamay mga mais. Kung wala gyud kay kabayo, lukduhon na nimo padulong dito sa Malungon magbaklay para lang mabaligya siya. Ang akong pagpasalamat gyud kay Pastor, millions good. Ang akong pagpasalamat tungod kay layo kayo sa unang panahon sa diha nga nisaka si pastor nga
gihatag niya ang tanang pagpanahanglan sa mga tao diri. So wala gyud taga-government nga nakakita sa mga ilang mga pagpanginahanglan. So si Pastor Good ang nakakita sa tanan nilang pagpanginahanglan. So in behalf sa Kitbug community, grabe ang among pagpasalamat kay Pastor. Dili na mo matugkad ang iyang pagkamaayo sa amua. Sinimulan sa pagpapagawa ng mga kalsada, dito nagsimulang maisaayos ang kabuhayan ng mga residente. Ilan na dito ay dahil maayos na nilang maiangkat ang kanilang mga produkto, gayon din ang pagpasok ng mga kabataan at mas madaling access sa health center. Dako jud kayang impact tong pagpahimo na sa dalan diri sa Kitbug na lipay, syempre lipay po ng mga tribo diri kay anak sila dali na ang ato sila sa baba ang malengke do ano na lang dali na lang kay ayos naman ang dalan di para sa una kay kailan pa nila maglukdo ug magkabayo. So kadtong naabot na si Pastor diri sa Kitbug, ang kahadlok nawala na. Among nabati karon is kalipay, pagpasalamat kay nganuman ang mga problema sa panginabuhi sa tanang tao diri is nabago jud tungod kay Pastor tanan. Ako may pasalamat kay bisag na sa bukid ang among kuan sa among pista nga malipayon gud mi, labi na sa kay Pastor nga yang support sa mga karsada o kining tubig. Dako mo na among dako pasalamatan kay Pastor. Sa kung wala si Pastor wala may nakita ni ngani diri sa una, puro mi nakakugman. Walay kahoy. Karon na nakakuan na si Pastor, sugod na kadaghan ng kahoy. Daghan na kayo ang natabang na ni Pastor diri sa Kitbug ang kaayuhan sa kinabuhi nga bisag unsay kadautan wala na ang mga huna-huna nga magpakadautan kay tungod girespeto nila ang anak bisag sa mga bandido karon. Among dalan kaayahay na karon kay ang among produkto moabot sa among tugkaran ang sakyanan. Dili na mi maglisod karon mauna ang giingon nila kapitan ganina ang Kitbug murag langit na. Ang mga tao wala nay away, wala nay hubog-hubog, puro lang pagdayog sa amahan. Naay mubalik sa Kitbug tungod aning kaayuhan nga na kita nila sa Kitbug. Sumunod naman ang pagpapagawa ng malinis na patubigan dahil dito ay hindi na mahihirapang kumuha ng tubig ang mga residente tulad ng dati at magiging malinis na rin ang kanilang inuming tubig. Salamat Pastor sa imong gihimo bisan pa sa dalan ug sa tubig nga imong gihatag diri. Daghan ka imong salamat sa imo ha. Ug wala ka Pastor, murag wala gyud ning lugar. Sa una nga naay sige agi diri ka nang manakaw ganig kabayo, bisag unsa karabaw, pero nagsulod na si Pastor diri murag wala na. At kamakailan nga ipinagdiwa ng sitio ang ika-4 na founding anniversary nito. Ito'y hindi lamang simpleng pagtitipon, kundi isa ring pasasalamat sa malaking pagpapalang natanggap ng Kitbug. Sa ika-4 nga anniversary nga sa pag-adto namo diri bisag layo pero dili lisod atuon kay tungod sa maayo nga pagtransport kay maayo ang atong dalan. Mao gani nga dako pud among pasalamat sa pagkooperar sa atong Pastor Apollo Kibuloy
kay gihatag gid niya ang mga kinahanglanon po sa mga katawhan diri sa Sitio Kitbog nga naghatag og dakong kaayuhan. Makita nimo sa ilang mga nawong nga malipayo na kay tungod sa mga tabang nga gipaabot sa Kingdom of Jesus Christ. Bisag kami nga taga Barangay Poblasyon, nalipay pod kay tungod nga ang katawhan nalipay pod sa ilang naabtan karon nga panahon na sa ikaupat pa lang gani na ang pagselebrar nato sa atong anniversary. Ako si Tribal Chieftain Peter Manyalon. Dako kayo among kalipay sa ikaupat nga anibersaryo sa Sitio Kitbog tungod kay aduna nay dakong kausaban. Kay sa una nga mga panahon o diin wala pa si Apollo Kibuloy o iyang mga tauan, dili kaayo peaceful ang mao nga area. Karon nagpasalamat mi sa dakong tabang nga gikan kaniya, bisan pa sa kadalanan dako kayong pabor sa mga katawhan, lalo na kami nga mga leader sa tribo. Tungod kay nakita namo ang dakong suporta gikan kaniya nga nahimong adunay kalambuan ang mao nga sitio. O dili lang kay sa sitio nga na-involve kundi pati ang among municipality sa poblasyon o ang among barangay. O kana nga dako kayong kalipay o nagpasalamat mi sa iyang mga tahuan nga naa sila'y pag-unity o nakita gyud namo nga dili lang kay karon kundi doon na pay daghang nga moabot nga maangat ang tribo namo dinhi sa barangay poblasyon, lalo na sa Sitio Kitbog tungod sa tabang ni Apollo Kibuloy. Dito pinapakita na ang misyon at vision ni Pastor Polo para sa Kitbog ay hindi lamang makapagbigay ng maayos na infrastruktura, kundi layon din ni Pastor Polo na makamit ng mga katutubong bilaan ang kapayapaan, pag-asa at maayos na kinabukasan. Gikuha gyud mi ni Pastor gikan gyud sa kalisod. Kung kalisod lang isgutan, tungod nakita gyud nako ang pagkamaayo ni Pastor sa among kinabuhi. Dila kay kami bisan sa mga silingan nga wala pa mo, ilan ni Pastor, tungod lang sa mga buhat ni Pastor, sa mga kaayuhan, diin ang uban nakaambit og kaayuhan panalangin. Pastor, tatagyod niya para sa imo o moabot ang panahon niya. Makitaan jud namo siya. Kay kimingaw gyud kay Pastor, gimingaw namo siya sa iyang pagkamaayo sa mga gikay so na dili jud mo kabalo nga mo respeto sa akong sarili, pero gituduhan mo ni Pastor nga mo respeto jud sa among sarili. Una-una sa akong sarili o ikaduha sa akong pagpanganagan. Ya jud nako makitaan sa kinta. Pero sige lang Pastor, umabot ang panahon. Kaning mga tao nga yan ang mga prosecutor para sa mga umabot ang panahon na makiusami para sa iyo. I love you, Pastor. Salamat kay Pastor sa imong dako nga gugma sa among kinabuhi. Wa gyud mi kabalos Pastor bisag naa ka diha. Pero among kasing-kasing nagalao man mi nga bisag wa mi ka kaduaw ni Pastor. Pero sa spiritual si Pastor, sa Pastor salamat si pagduaw kanamo bisan panahon sa among pagkatulog. Ana agit si Pastor mo bisita gid sa amo. Pastor salamat kay Pastor. Pastor Fio Flavi. Gibing kami sa imo nga balik ka sa Kitbog og magkaoban na po ta, sa Father. Salamat kayo, Pastor. Ang among pagmahal kay Pastor nga usa ka amahan, bisag sa pisikal namo, ang among pagtuo, ang among huna-huna, amahan gyud namo. Labi na ang espiritual, labi na nga madunggan nako nga si Pastor ang iyang higdaan dito, ang iyang kanon dito. Nga gimahal baya namo si Pastor. Nga dili namo pwede nga kasakitan. Nagsulat nga gikumustahan niya ang Kitbog. Sakit kaayo sa among kasing-kasing nga si Pastor nga dapat dili unta nila himuon hugaw ang iyang pagkamaayo, ang iyang pagkalimpyo nga tao. Pastor, mao ni ang ako nga ipaabot. Gusto ko nga paggawas nimo adto pod ka diri Kitbog para mag-dance pod ta, para mag-uban-uban ta. Kay gimingaw baya mi nimo Pastor nga kabalo mi dili mo kami kalimtan. Kay kami dili mi malimot nimo Pastor, mahal ka namo.
Ngayon ang Kitbog na dati isang lugar na puno ng hirap, kapahamakan at dusa. Ngayon ay isa ng lugar na puno ng pag-asa. Ang mga residente ay namumuhay ng normal at sagana. At bagamat may mga kapagsubukan, mananatili silang matatag at puno ng pag-asa. At habang buhay na mananatili ang kanilang di matatawarang pasasalamat. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, S9 News.